Ngayon, bukas at magpakailanman. Ang pagbabago ng isang tao ay nagsisimula muna sa pagtanggap ng mga pagkakamali niya sa kanyang nakaraan. Kasunod nun ay ang kagustuhan na niyang ituwid ang naging bunga nito, kasama na ang nalihis niyang mga desisyon sa buhay. Ang pagbabago ay hindi pinipilit o hindi idinidikta ng ibang tao. Nanggagaling ito sa sariling pagsisisi, pagkukusa o pangakong buuin muli ang kanyang pagkatao. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang taong maagang winasak ang kanyang mga pangarap dahil sa kahinaang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Naligaw siya ng daan, pero ginusto pa ring makabangon at makabalik sa tamang landas. Pangalawang pagkakataon ang hiniling ni Von sa Diyos at yun ay ipinagkaloob naman sa Kanya. Kung paano ito nangyari, alamin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Ang Presong Nangarap Maging Pulis, The Joseph Von Clyde Authentic Story. Estong! Mabuti pa maghiwalay tayo. Doon ka, dito ako. Akin ang item ko. Hindi, boss! Bilis na! Hindi! Boss, Kailangan ko to! Kailangan ma-dispose ko to eh! Hoy! Tinggal! Pa, Anak, bakit ka tumatakbo? Bakit kayo hinabol ng polis? Anak mo pa nagligtas sa'yo, di ka na nahiya? Muntik na mapahamak yung bata dahil sa'yo. Kailan ka pa talaga titigil, ha? Pagpatay ka na? pwede ba? Pinky, tumahimik ka? Lalo ako natataranta sa'yo eh! Pasalamat ka nga umuwi pa ako dito bago ako magtago eh! Ayop ka! Ako pa talaga magpapasalamat! Ayan! Ayan! Yan naman talaga yung binalikan mo, hindi naman kami. Ayan, mga droga mo na yan. Sige! Sige! Ed, lumayas ka! Huwag ka rin babalik dito. Siguraduhin mo, hindi ka magpapakita. Wala ka talaga malasakit sa pamilya na to eh. Eh kaya ako nga ginagawa to dahil may malasakit ako sa pamilyang to. Para mabigyan kayo ng maayos na buhay. Maayos to sa'yo? Ha? Eh, lagi naman nasa panganib yung buhay natin eh. Pinagsasabi mo maayos. Sige na, lumayas ka na kung lalayas ka kang babalik dito ha. Yan yung mga gamit mo na yan. yung mga Tumahimik ka patungo. kung hindi ko gagawin to. Paano tayo? Huwag ka na bumalik dito. Talagang hindi na. Kwenta. Oh, anong tinatambay nyo dyan? Nakikichismis na naman kayo. Magsialis nga kayo. Buwi na kayo. Unang bahala dito. Huwag mong pababayaan ng nanay mo. Alang araw may intindihan mo rin ako. Kahit kailan ho, hindi magiging tama sa paningin ko ang ginagawa niyo. Hindi ko naman sinabing tama ang ginagawa ko eh. Pero may dahilan ako kung bakit ko ito ginagawa. Ano pa? Pera? Kumakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw ah. Hindi naman maluho si Mama. Ano pa bang kulang? Kung ayaw mo akong unawain, ikaw ang bahala. Kung gusto mo, takwil mo na rin ako bilang ama. Kahit ang mat! Taas mo kamay mo! Kala mo matatakasan mo kami, ha? Sige, usasan mo. Sir! Sir, huwag naman. Baka naman pwede natin ito pag-usapan, sir. Sir! Sir, huwag niyo kunin yung asawa ko. Ma'am, sumunod na lang po ako sa presinto.
Sir! Sir naman! Ed! Doon na lang po sa presinto. Papa mo! Von, meron ka bang pangarap nung bata ka? Nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang maging pulis. At talaga ba? Dahil nakikita ko po sa papa ko yung sitwasyon niya, yung mga nangyari sa kanya. Kaya po naisipan ko pong maging ehemplo din po sa mga kapwa ko kabataan na maging pulis po. Bakit? Ano pang natuklasan mo sa papa mo nung mga teenager ka na? Yun po yung nakulong po siya dahil sa drugs. Oh. Kaya gusto ko pong ihinto po yung mga ganung bagay sa pamagitan po ng pagiging pulis. Ano bang ginawa ng papa mo? Yun po, nakulong po siya sa 9165 sa illegal drugs po. Nagkaroon ng kaso, no? Oo. Ano naging hatol sa kanya? 10 taon po siya sa loob ng kulungan po. After po niyang lumaya, 2 years po kaming nagsama. Ma, pag ako karoon ng magandang trabaho, promise ko sa inyo, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Talaga? Lahat-lahat ng gusto ko? Naman! Mga damit na binibili nyo sa palengke, hindi ka nabibili nun, ha? Ang susuot mo, mga branded. Talaga? Yung amoy mo yaman. Tsaka promise ko sa'yo, ma, bibigyan pa ng allowance. Para hindi ka na rin mahirapan maningil ng pautang sa tindahan natin. Wow naman, anak. Ika nga. Ma! Mahal naman kita eh. Yan ka na naman, ginagawa mo akong baby eh. Bakit? Ikaw lang naman talaga ang baby ko, wala nang iba. Hindi na yun mababago, nak? O pero, eto yung tanong ko. Paano mo magagawa yun? Yun lang. Paano nga ba, ma? Anak, syempre mag-aaral ka ng mabuti, di ba? Gusto mo maging pulis, di ba? Huwag ka mag-alala. Anak, dahil dyan ang gusto mo, pagsisikapan namin yan ng papa mo. Para sa'yo kahit ano, anak, gagawin namin. Thank you, ma. Salamat. Naman, mahal ka namin eh. Buti na nga lang ho. May maayos ng trabaho si Papa. Hindi nagaling sa masama ang kinikita niya. Ma, alam mo, totoo yan. Kaya talagang papasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi na siya nagtutulak ng droga, di ba? Oo, ma. Katakot. Ay, mabuti. Ayos. Ay, naku. Baka pauwi na yung papa mo. Maghahain muna ka ng pagkain. Sigurado kung maghahanap yun ng Ako nang bahala dito, makakain. ma. Sige na. Sige. Thank you. Bon, yung ginagawa mo dito? Tinulungan ko lang ho si Mama ayusin yung mga gamit niyo, pa. Hindi na ako nang bahala. Pa, ano nangyayari? Pa! Pa! Ano nangyayari? Ma! Ma, humingi ng tulong! Ano nangyayari? Teka lang. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Pa! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Pa! Mare, sige na oh. Parang awa mo na kahit nataasan mo pa yung interes. Kailangan ko lang talaga mailabas to si Ed sa ospital. Maawa ko naman. Pare, alam mo, dapat hinayaan mo na lang siyang magtagal sa kulungan para magtanda. Ayan tuloy, hirap na hirap ka ngayon. Mare. Ma, ako na ako. Mare, paano naman makakapagtulak si Ed? Nakaratay nga sa kama. Ako nga, mismo wala akong magawa kasi kailangan ko siyang tutukan. Pati tindahan ko, wala nang kinikita. Mare, sige na. Baka madamay pa yung pera ko pag nahuli na naman yung asawa mong nagtutulak. Baka hindi pa maibalik. Mare, alam ko mali yung ginawa ng asawa ko, pero asawa ko pa rin siya. Hindi ko pinagsisisihan kahit na anong mga bagay na ginawa ko para sa kanya at hindi ko susukuan tong si Ed hanggat hindi siya nakakaalis sa impyernong kinakalagyan niya. Tandaan mo yan, Mare. Pero di bali na, salamat na lang.
Ed! Ed naman, ano ba? Bakit mo sinaya yung pagkain? Hindi mo ba naririnig na umutang ako? Wala tayong pera. Akala mo ba yung pagkain na sinayang mo, yung magpambili ako? Umaasa ako sa rasyon dito, Ed. Ha? Lagay mo yun sa utak mo. Namumutang na nga ako, nagsasayang ka pa. Na-stroke si Ed. Pumutok ang isa sa major vein nito sa ulo at sa bilis ng pagkalat ng dugo sa utak niya, nangailangan ng malaking pera si Nabon para dito. Pero wala silang mapagkuhanan. Bon, bakit mo gusto makausap? Kuya. Bakit meron ka niyan? Pinta ko sa kwarto ni Papa. Kaya alam ko nagtutulak pa rin siya. Gustong tulungan mo ako. Kailangan ko mabenta to. Bakit? Gustong kailangan namin ng malaking pera para kay Papa. Ang laki na ng utang namin sa ospital eh. Si Mama hirap na rin. Nahawa na ako sa kanya. Kuya, parang hawa mo na. Tulungan mo ako mabenta to. Gusto. Nangangailangan na kami ng pera pang gastos. Naisipan ko po na, hindi ko na lang to itatapon, ibibenta ko lang to kasi malaki yung halaga eh. Yun na po yun. Ayun, so doon ka nag-umpisa. Nag-umpisa po ako doon. Oo, para maging pera pangtustos Pangtustos sa sa mga papa medical. mo. Ma! Ako na muna magbabantay ng tindahan, ha? Para matulungan si Pinky at ang paggagamot ng ama, itinuloy ni Von ang pagtutulak ng droga. At tulad nito, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang mga tao o drug runners. Hanggang sa... CJ, ito sa delivery mo kahapon yan. Uy, Ayos ba? ayos. Teka lang, meron pa. Ito, sa naipit mong pera. Uy, Boss Bon, salamat dito, Boss Bon. Oo na, sige na, sige na. Sige, boss, dito na ako. Oo, palumpalukan na naman eh. Malis ka na. Ang kulit mo. Ayan, sarap. Kwestong. Merienda ka muna. Teka lang. Kakabigay mo lang kahapon, sigurado ka ba? Oo naman. Akin na to. Hayaan mo lang. Malaki naman ang pasok ng pera eh. Bang klase ka talaga. Baka higitan mo pa yung tatay mo niyan sa laki ng kinikita mo, ha? Sa pormahan mo pa lang, ibang-iba na yung itsura mo, eh. Ibig sabihin ba niyan, hindi ka na babalik sa pag-aaral? Para saan pa? Kwestong, laki na ng kinikita ko. Nabibili ko na lahat ng gusto ko. Bibigay ko lahat ng gusto ni Mama. Di si Papa nga, hindi na pumapalya sa pagpapagamot eh. Okay na to. Yun na kailangan nun. Balita ko nga, papatherapy niyo pa si Kuya, eh. Di ayos yun. Pero, di ba, tutol si Aling Pinky sa pagtutulak. Eh, paano pag nalaman niya to? Ang plano mo? Alam mo kuya, ayoko na muna isipin yan. Tsaka na yan. Ano pre, tagal ka pa ba dyan?
Malapit na to, Boss Bon. Bilis-bilisan mo. Kailangan pa natin ng pera. Tiyan. Pa, relax ka lang dyan, ha? Teka muna, chill ka muna dyan. Huy! Ano na? Oh, sandali lang, boss. Mabilisan lang to. Bilisan nyo na dyan. Babantay pa ako ng tindahan eh. Oh, boss, Tayo ito. abutan ni Mama. Nagsabi ko sa inyo. Wait lang, wait. Oh, boss, ito na po, boss. Bilisan nyo na, huy. Ang dami pa niyan, oh. Boss, ito na. Dali lang. Sabi ko sa inyo, pag tayo na abutan. Ha? Hoy! Ano yan? Dito talaga sa pamamahay ko? Ha? Magsilayas kayo! Layas! Malis kayo dito! Sa mga langhiya kayo, bastos! Ano ha? Saan pupunta? Kailan pa? Huwag kang masisinungaling sa akin dahil huling-huli na kita! Ano? Usap-usapan dyan sa labas ng pagtutulak mo! Sabihin mo sa akin, kailan pa? Ma, hindi na siguro mahalaga yon. Ang mahalaga kung anong naitutulong ko dito sa pamilya natin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Di ba galit na galit ka dyan sa papa mo dahil dyan sa droga na yan? Tapos ano ngayon? Kinain mo na lahat ng sinabi mo? Pero yun naman yung totoo, di ba? Kung hindi dahil dito sa pagtutulak ko, ano? Eh baka patay na yan si Papa eh! Ano, kung hindi dahil dito sa pagtutulak ko, hindi ko mabibigay yung mga kailangan natin. Hindi mo ba napapansin yung tindahan? Bakit ang dami-dami pera? Sa tingin mo, bakit? Ma, ako lahat yun! Ako nagbibigay! Ako ang bumubuhay sa inyo! Ako, Ma! Ako! Pinapagmalaki mo talaga? Nakita mo, Von, kung paano sinira ng droga na yan yung papa mo? Itong pamilya natin na to! Tinanggap ko na nagkulang ako at nabigo ako bilang isang asawa dahil hindi ko naalis yung papa mo sa lintik na yan! Ngayon kailangan ko tanggapin na bigo rin ako bilang isang ina! Ah! Ma! Paano kailangan mo? Paano nangyari? Nakunin ko yung gamot mo, Pa. Ang awa. Pagkawalan mo. Pa, teka muna, Pa. Uy, Pa! Pa, gising! Pa! 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 Umiiwan pa! Ma! Pa! Namatay na, tumigil ka na sa pagiging pusher. Yun nga po. Naku, yun nga po. Yung bisyo po, naging bisyo ko na Naging talaga. bisyo mo na rin. Yun nga po. Yung ayaw ko pong naging ako po. Oo, minana mo ang negosyo. Parang pyramid po. Ay, sus Maria. Obet! Ito yung kapon, boss Bon. Doble yan. Kumpara dun sa isang linggo. Solid bentahan sa school eh. Kapal nga, ano? Dadagdagan ko pala yung kukuhanin ko sa'yo bukas, boss ha. May mga bagong kumukuha eh. Sige. Buti yun. Obet! Uy! Obet, tara na!
Teka lang, Nay. Sandali na lang. Mabilis na lang to. Ano ba kasi ginagawa mo dyan? Halika na! Ano Sige, sandali na lang. Mabilis na lang to, Nay. Tik naman, Obet! Bakit sinasama mo pa nanay mo dito? Hindi, boss. Sasama ko lang yung nanay ko mamalengke. Tsaka, wala yun. Slow naman yun eh. Ikaw, pasmado talaga bibig mo, no? Nanay mo pa rin yun. Sige na, umalis ka na. Sige, boss. Bilis mo, umalis ka na. Ano, Nay? Ano ba kasi patatagal-tagal mo? Ang dami namin sa palengke, oh! Anong oras na? Ayan. Salamat. Meron pa dito pagka nang kulang bitin yan. Ma, pasok na po ako. Ay, sige. Sige, ma. Ingat ka, Opo. ha? Bye. Ikaw si Bon, di ba? Opo, ako nga po. Ano pong kailangan nyo? Ikaw yung tulak dito. Oh? Halika, sumama sa amin sa presinto. Sir! Sir, ganda lang po! Ma! Sir, bakit gusto niyo gano'n ako? Ma'am, sumunod na lang po kayo sa presinto. Bakit? Anong meron? Sumunod ka na, halika na! Sir, baka nagkakamaliw kayo! Bon! Susunod ako! Nahuli po ako noong June 6, 2020. Oh, At nakulong po ako ng almost 1 year po. Pero nagsisisi ka ba? Sa pagtulong ko ba yan para mabuhay si Papa? Oo. Hindi. Hindi ako nagsisisi. Tinulungan ko sila Mama at Papa. Nagsisisi ako sa paraan kung paano ko sila tinulungan. Akala ko noon, basta para sa pamilya ko, okay lang yung ginawa ko. Pero hindi eh. Kaya mabuti na rin to, pare, na nakulong ako. At least ngayon, pagbabayaran ko na lahat ng kasalanan ko. Tsaka para matapos na rin tong parte ng buhay ko na to. Gusto ko na talaga magbagong buhay. Gusto ko nang bigyan ng problema si Mama. Oy, tara na! Basta na! Ano yan? Ano meron? Ayan, programa ni Warden yan. Parte ng rehabilitasyon. Tara, saan tayo? Masaya yan, tsaka maganda sa katawan. Tara! kasagsagan ng pandemya nang makulong si Von. Pero sa kabila ng bigat ng buhay sa loob, doon niya unang nakita na may pangalawang pagkakataon pa pala para sa kanya. Ano naging buhay mo doon sa loob ng kulungan? Ang buhay ko po doon sa loob, okay naman po kasi despite po na pandemic po nung panahon na yun, marami pong programa yung City Jail na ginagawa. Gaya po ng mga sports, basketball, volleyball, at kaani po ako sa Malaybalay. Membro po ako ng Malaybalay City Jail Dancers. Dancers? Opo. Oh! Imbis po na magbukbuk Sumali kami ka. sa selda, Oo. yun po, sinasayaw na lang namin yung lungkot. Oo. Para din po mawala yung buryong sa loob ng kulungan. Hindi, pero nagpe-perform din kayo. Yun po, napopost din po yun sa YouTube. Habang kumakalat at nagpa-viral sa social media ang mga video ng unti-unti niyang pagbangon, hindi alam ni Von na sa labas ay patuloy na nagbabayad ang kanyang ina sa mga pagkakamali niya noon. Di ba ikaw unahin ni Von? Opo, ako nga po. Alam bang nasa ospital ngayon si Obet dahil sa anak mo? Nasaksak siya sa gulo dahil sa droga. Nagpabensyahan siya ni Von. Napahamak ang anak ko dahil sa anak mo. Patawad po sa nangyari po sa anak niyo. Pero nakakulong na po si Von. Nagbabayad na po siya ng mga ginawa niya. Kulang pa yun. Kulang pa yun sa ginawa niya sa anak ko at sa lahat ng kabataang sinira niya ang buhay. Dapat lang na magdusa siya. Ma'am, naiintindihan ko naman po yung galit niyo. Uwi na rin po ako. Pero sana po naiintindihan niyo din na biktima lang din po yung anak ko. Sa tingin mo, may magagawa pa yung paghingi mo ng tawad? Mababawi ba niya ang nangyari sa anak ko? Ha? Sumagot ka! Ma'am, Sumagot ka! Ma'am, huwag naman po kayong mag-iskandalo dito. Tsaka hindi niyo naman po ako kailangan saktan. Nahiya ka? Nahiya ka sa ginawa mo? Ha? Nahiya ka sa mga kapitbahay mo? Pero hindi ka nahiya sa ginawa niyo sa anak ko? Ma'am,
Kaya nga po, humingi po ako ng tawad. Pasensya na po, nakakulong na po si Von. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam! Yan ang nababagay sa mga katulad nyo! Kami nga dyan! Ha? Ma, hindi ka dapat pumayag na gawin nila sa'yo yun. Tignan mo anong nangyari sa'yo. Von, naiintindihan ko naman siya eh. Alam ko kung gaano kasakit para sa isang ina na makitang naghihirap yung anak niya. Kung pwede nga lang na kami na lang lalagay sa katiyuan niyo para hindi na kayo magdudusa. Kaya, kailangan ko rin tanggapin na malaki talaga pagkukulang ko sa'yo. Kaya ka nagkaganyan. Anak, sorry. Dapat binantayan kita noon pa. Nung kailangan mo ko. Sana hindi ka na nalagay sa ganyang sitwasyon. Sorry. Ma, wala kang kasalanan. Kulang lahat to. Kulang. Hindi ikaw. Hindi si Papa. Kulang lahat to. Ako nagtulak eh. Ako nagbenta, di ba? Alam mo, kasalanan ko pa kung ano nangyari sa'yo ngayon. Ako pa may kasalanan nito eh. Sorry. Sorry, Ma. Makinig ka sa akin. Hindi kita susukuan. Kahit ano pang mangyari, mananatili ako nanay mo. I'm sorry. Ano ang naging hatol sa'yo nung kinulong ka? 6 months to 1 year kasi hindi po lumagpas ng 5 gramo yung ano ko, yung Konti ebidensya. lang yung Konti lang nahuli po. sa'yo. Kaya po nakapag-avail po ako ng probation. Okay. Na Sa probation. kabutiang palad po, na-grant po yung probation, kaya po ako nakalaya. Okay. Paglaya ko po, every month, nagre-report po ako sa probation office. Yun po yung proseso. Oo. Ay, sige, salamat. Dami mong baon ngayon, ha? Ayan. Ingat ka, ha? Salamat. Ay. Ang dumi. Ma! Anak! Anak! Ma! Anak! Anak! Bakit nandito ka? Ha? Ma, nakalaya na po ako. Ba't di mo sa akin sinabi? Sana nasunduman lang kita. Gusto talaga kita sorpresahin, Ma eh.
Anak, sorpresa mo na ako. Sobra. Sobrang sorry, ma. Huwag mo na isipin yan. Importante, nandito ka na. Ayoko na. Pasensya ka na. Wala, yun mo naintindihan yan, anak. Importante, nandito ka na. Magkasama na tayo. Huwag ka naman niyo. Opo. Miss ko lang kayo, sobra. Mas kita. Halika na, papakainin kita. Sigurado ako gutom na gutom ka na. Akin na to. Miss ko rin yung luto niyo eh. Miss na kita. Napag-isipan ko po, kung hindi po ako magbabago, yung nanay ko lang po natira sa akin eh. Oo. Kaya pagkalaya ko po, dapat na po akong magbago. Ayun. Ano yung gusto mo? Career? Disenteng pamumuhay po. Disenteng pamumuhay. Yun ang iniisip mo, Kasi Aha. kung magiging drug pusher lang po ako, drug pusher lang po din po ako. Oo Tatanda po akong drug pusher. Ayoko po ng ganun. Ibig sabihin, binibigyan mo ng halaga ang buhay mo, no? Opo, isang pagkakataon po Oo. na baguhin po. Paano napuntang pag-aaral mo ng criminology? Yun po naisipan ko para parang redemption na lang din po. Oh, redemption mo. Redemption sa Pasko. Aha. Gusto pong maging pulis. O, nakaw. Baon mo. Para hindi ka magutom sa klase. Ba naman, ginagawa mo naman ako elementary nito eh. Di ba? Dati pa naman, ikaw lang naman talaga yung baby ko. Kaya baunin mo yan. Ayoko nagugutom ka, syempre. Pero favorite ko to eh. Thank you. Tara. Pati na kita sa labas. Na-miss ko naman yung pinapabangunan mo ko. Pag di mo maubos, i-share mo na lang. Pinky! Pa. Criminology student pala yung anak mo? Opo, Ate Cherry. First year pa lang naman. Di ba nakulong yan? Kasi dating tulak. Buti tinanggap. Opo, tinanggap. Ano po bang problema? Aba, malaki. Eh paano kung makapasa yan? Tapos siya yung magkalat ng droga sa mga pulis. Hindi yan gagawin ng anak ko. Ang karakter ng tao ay parang anino. Kahit takbuhan mo, susunod ng susunod yon. Di ba, Maring Cherry? Sobra na kayo, ha? Eh, totoo naman yun. Kaya nga. Sige, magbabago kayo na. Di ba? Malay ba natin? Ma, tama na. Tama rin naman yung sinasabi nila eh. Dati naman talaga akong tulak. Pero hindi ka nila kilala kung sino ka ngayon. At lalong hindi nila alam kung paano ka nagsumika para magbago. At yun yung papatunayan ko. Kung ayaw nilang maniwala, edi wag. Hindi ko naman kailangan ng permiso nila para magbagong buhay. Basta para sa akin, ma. Sa mata ng Diyos at batas, pantay-pantay naman tayong lahat eh. Oh, ano? Narinig niyo yon? Ihirit pa kayo? Hayaan mo na yan. Di bale, ma. Palang araw, huhulihin ko din yan. Ayan, tama anak yan ang gawin mo. Halika na, hahatid na kita sa labas. Kainin na lang natin to, ha? Higit lang kayo. Sa kabila ng kanyang nakaraan at ng mga taong patuloy na nagdududa sa kanya, pinili ni Von na seryosohin ang kanyang pag-aaral para sa katuparan ng kanyang pangarap. Kumapit siya sa paniniwalang may maganda pang kinabukasan ang naghihintay sa kanya hanggang sa tuluyan na nga niyang natapos ang kursong criminology. Pa, graduate na ho ako. Para po sa inyo to. Pa, graduate na ho ako. Para po sa inyo to. Konti na lang, pa. Magiging pulis na ho ako. Alam ko na ho ang sistema at ang mundo ng droga. Hindi ko hahayaan pa na maranasan ng ibang pamilya ang dinanas natin noon. Alam ko ho, hindi kayo naging perpektong ama. At hindi rin naman ho ako naging perpektong anak. Pero sa tingin ko pa, natuto tayo. At yun ang mahalaga. Von, ano yung maiiwan mong leksyon para sa mga kabataan? Yung
may pangarap sa buhay, pero maraming hadlang para maisakatuparan ang kanilang pangarap. Katulad ng pinagdaanan mo, di ba? Kung yung hadlang po ay bisyo, Bisyo, okay. change is the only permanent thing in the world. Yung taon nga nagbabago. Ang oras inconsistent, tao pa kaya. Okay. Mas maganda yung taong nagbabagong buhay kaysa taong nagbago lang ang buhay. Yeah. Kung alam po natin ikasasama po natin, wag na lang po natin gawin. Aha. Yun lang po yung maipapayo ko sa mga kabataan. At kami naman dito sa Magpakailanman, gusto namin, pag ikay isa ng ganap na pulis, ha, ikaw din ay maging uliran na pulis. Opo. Ano ba yon? Yung pulis na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababayang kanyang nasasakupan. Pagdarasal kita, ha, na talagang matagumpay mong makamtan ang iyong mga pangarap. Thank you very much, Mon. Thank you po. Oo. Hindi dapat sinusukuan ng mga paghamon sa buhay. Hinaharap ito ng buong tapang at tamang paninindigan. Gaya ng isang bagay na nabasag, hindi agad ito dapat tinatapon. May paraan pa upang buuin itong muli. Andun pa rin ang maliliit na lamat, pero ang mahalagay na pagdugtong-dugtong pa rin upang mabuo gaya ng dati. Mga ka-millennials, Gen Zs at Gen Alphas, sana'y kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga karanasang ito ni Von. Pag-asa, pagbangon at pagbabagong buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ano ang puso ko kayo nung bibigay ang puso? Wala lang naman ang puso ko! Sir, siguro, pogi ka nung bata ka, no? Juliet, dito ako maghahaponan na. Yung billing ko, yung laing, paborito ko. Opo, sir. Alam mo, swerte lang ako kasi mabait si sir sa akin. Parang nagkakagusto na sa'yo si Sir. May isang taon na rin naman siyang byudo. Aarti ka pa ba? Pasok yun sa banga. Alam ko, alangan ko sa'yo, Juliet. Nasa dapit hapon na ako ng aking buhay. Pero sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka pa sa natitirang panahon ng buhay ko. Pwede ba, Juliet? Amo ko, mahal ko.